Women empowerment. Maganda sa tenga kung pakikinggan, ngunit may madilim na katotohanan sa likod ng mga salitang iyan na hindi nila sinasabi sa iyo. Ano ba muna ang totoong kahulugan at layunin ng programang ito? Simple lang, ang maging patas ang karapatan ng mga kababaihan pagdating sa edukasyon, estado sa ekonomiya, trabaho at posisyon sa politika. Walang mali sa bagay na ito, bagkus magandang programa ito para sa patas na karapatan ng lalaki at babae sa mga sektor na nabanggit. Subalit, naging kalokohan ng salitang women empowerment dahil sa maraming maling pag-aakala o misconception. Ngayon, ang salitang ito ay may bahid na ng karumihan. Sa panahon ngayon, ang isang babae na nagdadamit ng halos kita na ang kaluluwa ay isang halimbawa ng women empowerment daw. Ang babaeng iniwan ang sarili nitong asawa at anak upang masunod ang layaw ay women empowerment daw. Ang pagkakaroon ng isang babae ng mataas na body count o maraming nakatalik na iba't ibang lalaki ay women empowerment daw. Ang babaeng boss sa isang relasyon na kung umasta ay parang spoiled brat na immature ay women empowerment daw. Ang babaeng nagpapakita ng kanyang tiyan, hita o legs, likuran at hinaharap sa paraan ng pananamit sa publiko ay isang halimbawa ng women empowerment daw. Isang malaking kalokohan, malinaw na may ulo sa likod ng lahat ng iyan. At ang tanong, bakit gusto nilang papaniwalain ng mga tao, lalo na ang mga kababaihan, sa ideolohiyang ito? Bakit gusto nilang turuang manamit ng malalaswa ang mga babae? Ang sagot sa tanong na yan ay mabigat, ngunit simple lang. They want to lead women into demoralization. Think about it. Really think about it. Marami na ang biktima ng brainwashing na ito at hindi sila nakakamalay na nasa ilalim na sila ng isang manipulasyon. Ganyan kalakas ang power of manipulation. Hindi mo mamamalayan na minamanipula ka na pala. Ang matindi pa dito, kapag sinubukan mong imulat ang mga mata at isipan nila, sila pa ang magagalit sa iyo at sasabihan ka ng my body, my rules. You may have control over your body, but your mind is being manipulated. Madalas ang iyong mga desisyon at galaw ay nakabase sa mga sinasabi ng paligid mo na pinaniniwalaan mo. At minsan, sa sobrang sarado ng isip ng mga biktima, magtatago na lang sila sa kanilang paboritong defense mechanism, ang let's normalize mindset. Totoo, diba? Pansinin nyo, biglang naglalabasan ang mga kung ano-anong terminolohiya na yan na ginagamit nila upang pagtakpan at ma-justify ang butas sa kanilang argumento. Maraming misconception sa bagay na ito ang mas pinaniniwalaan na ng marami. Women empowerment nga ba? Or women demoralization? Mag-isip ka, umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, tapat kong kaawal.